Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pwede ba nating batiin ang ating katabi ng magandang umaga? Praise God. So sa umaga pong ito ay dire-diretso na po tayo sa topic natin for this morning. Ang topic po natin is bless beyond limits. Sabihin po natin, bless beyond limits. Sino pong nandito na gusto kayong pagpalain ng Diyos, magsabi ng amen. Pag when it comes to preaching about blessing, of course, lahat po tayo gusto natin yan. Amen. So what does bless beyond limits mean? Ano bang ibig sabihin ng pinagpala ka? Higit pa doon sa limitation. Ibig sabihin ay talagang umaapaw. Ang sabi dito, bless beyond limits is an expression that means to experience God's goodness beyond what one could expect. So yun po ba lang ibig sabihin ng bless beyond limits? Ibig sabihin, yun pong ma-experience natin yung kabutihan ng Diyos na higit pa sa ine-expect natin. And then, it can also mean to be blessed beyond measure, which is to experience God's extreme goodness. Beyond measure is an expression that means something is too large, extensive, or extreme to calculate. Grabe yan. Ibig sabihin, unlimited. Can I hear an amen? Hindi lang ang manginasal ang may unlimited rights, higit si Lord. Amen. So, sabi dyan, God wants us to be blessed beyond limits. In the New Testament, blessed means to experience an inner peace, happiness, and joy that is not affected by circumstances. In the Bible, blessings are said to be born when one acknowledges that the Lord will defeat enemies, bless burns, and bless the land. So pag sinabi po nating blessing, hindi lang ito mga financial. Marami po ang mayayaman pero wala silang kapayapaan ng puso. Marami ang overflowing po yung mga finances nila pero wala silang joy. Wala silang happiness. So ang gusto ng Panginoon, He wants to give us inner peace, happiness, and joy that is not affected by circumstances. So kung may mga problema po kayong hinaharap sa kasalukuyan, ang gusto ng Diyos ay magkaroon pa rin tayo ng joy. Can I hear an amen? Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kapayapaan that God is in control. So, these are the keys. These are only some. Keys to receiving God's blessing beyond limits. So yung expectation mo na i-bless ka ni Lord, ganito lang si Lord, talagang extreme. So ano po yung number one? Number one, you need to seek God first, the source of all blessings. Sino pong naniniwala kung ano man meron tayo ngayon ay galing sa Diyos? Magsabi ng amen. Ang pamilya mo, ang kabuhayan mo, ang katalinuhan mo, ang iyong mga natapos sa pag-aaral, ang lahat ng meron ka, even ourselves. We do not belong to ourselves anymore. We belong to God dahil siya ang pinanggalingan po ng lahat ng meron tayo. Ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, nung pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So, it means to say na lahat ng bagay na nandito sa planet Earth, even yung nasa kalawakan, lahat po yan ay nilikha ng Diyos. And then, James 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change, like shifting shadows. Every good and perfect gift
is from above. Saan po nanggagaling yan? Sa ating amang nasa langit. At hindi po siya nagbabago. Sabi niya, who does not change like shifting shadows. Now, ang gusto ko munang ma-establish, ang magbago sa ating kaisipan sa umagang ito, number one, we must have this mindset na ang mga blessing ay nanggagaling po sa Diyos. Agree po ba kayo? Yes or no? Amen. Ano? So, the source of all blessing is God. Kung meron ka mang pagpapala ngayon sa iyong trabaho, meron ka mang mga promotion, hindi dahil matalino ka. Of course, that is given. Ano? Meron binigay na katalinuhan ng Diyos sa iyo. Pero yung katalinuhan na yan ay galing pa rin sa Diyos. Amen. Hindi mo siya pwedeng angkinin na, ay ako ito eh. No, every good gift is from above. And then sabi dito sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So marami po tayong mga pangangailangan. If you're going to read the context of Matthew chapter 6, ay sinasabi din ni Lord yung lahat ng pangangailangan ng tao. Kung minsan nag-worry po tayo, anong kakainin natin, anong pambabayad natin sa mga bills, anong mangyayari bukas, we worry so much. Pero ang sabi ng Panginoon, saliksikin mo muna, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan o katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa atin. So ano po yung number one condition so that we can experience the unlimited or the blessings beyond limit? Kailangan po, we need to seek God first. Sabihin mo sa katabi mo, seek God first. So hindi pwedeng isantabi po siya, na wala na tayong panahon para sa Diyos. Puro na lang tayo trabaho, puro na lang tayo business. At nakakalimutan natin na kung wala ang Diyos ay hindi rin pagpapalain ang anumang business na meron tayo. So we must understand that we need to seek first the kingdom of God. Sa letter A, under number 1, make sure you are what? You are a child of God. Siguraduhin mo muna. When you are seeking God, kailangan siguraduhin po natin na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Napapansin niyo po ba, palagi naming ini-integrate sa mga preaching that you must be a child of God. Bakit po? Kasi maliwanag ang salita ng Diyos na kung hindi ka niya anak, no blessing will flow. Siyempre, hindi kanya anak. Ang mga blessing na ibibigay ni Lord will only overflow sa mga anak niya. Alam niyo po, excited ako ngayon. I don't know what I'm feeling. Kagabi, ina-ask ko si Lord talaga sa message. At ito ang binigay niyang title, Blessing Beyond Limits. And I don't know, parang meron siyang nire-ready sa atin. Are you excited, church? You must be excited kasi pag pinangaral po ang salita ng Diyos, it will just flow and flow sa atin. So we have to make sure that you are a child of God. Kaya kapatid, kung hindi ka pa sigurado na ikaw ay tunay na Kristiyano, tunay na born again, siguraduhin mo, bago ka umalis sa lugar na ito, that you have accepted Jesus as your Lord and Savior. Ano pong sabi sa Romans chapter 8 verse 16 to 17? Pwede pong basahin natin ang sabay-sabay. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. The Spirit Himself, ang Holy Spirit po, ang nagpapatunay sa ating espiritu that we are God's children. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos?
So yun po ang una, no? You have to make sure that you are a child of God. Because if you are not a child of God, the blessing will not flow in your life. So kailangan po, siguraduhin natin, letter B, we need to seek and obey the will of God. Now, if you are a true child of God, inaamin natin na tayo ay pag-aari na ng Diyos. So it means to say we need to seek Him. Ano ba yung kalooban mo, Lord? Ano ba yung gusto mong mangyari? Because if we are doing it on our own way, ibig sabihin hindi ang kalooban ng Diyos ang sinusunod po natin, kundi ang ating sariling kagustuhan. Ang sabi sa Psalm 128 verse 1 to 2, basahin po natin sabay-sabay, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Anong kasunod? Blessings and prosperity will be yours. Ano yung condition? Blessed are those who fear the Lord. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So nandyan pa ba yung takot natin sa Diyos? Anong klaseng takot po ito? Takot na makagawa tayo ng kasalanan. Takot na ma-disobey natin ang Panginoon. Kasi anak ka niya, mahal ka niya. Pero ang isang bagay na makakapaghiwalay sa iyo, sa iyong pagpapala sa Diyos kapag meron pong kasalanan na nangyayari sa ating mga buhay. So we have to seek and obey the will of God. Kaya po yung psalm na yan, kung ako sa inyo, i-memorize po ninyo yan. I-picture nyo and then i-apply nyo sa akin ito. This is mine. Amen. Sa akin ang promise na ito ni Lord. Ang sabi niya, we walk in obedience to Him. And the promise is you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Sabihin mo sa iyong sarili, akin ito. This is the word of God and it belongs to us. Amen. Now look at this next slide. Ang sabi sa Luke 11 verse 28, Blessed are those who hear the word of God and keep it. Sabi niya, being obedient to God's word. Obedience is the key to God's blessings, miracles, and ano daw po yung isa sa mga susi? Obedience. Ano? And many of us, bilang mga Kristiyano, ito siguro ang isang katanungan na dapat nating itanong sa ating mga sarili. Sumusunod ba ako sa kalooban ng Diyos? And you cannot know the will of God unless you read the Bible. Sino po mga nagbabasa ng Bible dito? Kaway-kaway naman dyan. Amen. If you are reading the Word of God will speak for itself. Ituturo niya sa atin ano yung tama, ano yung mali, ano yung mga gusto ni Lord na gawin natin. But the question is, after you hear, after you listen to the Word of God, sinusunod po ba natin? Kasi pwede nating basahin ang buong Biblia. Ano? Pwede nating ipagmalaki. Nabasa ko na ang buong Bible from Genesis to Revelation. Pero ang tanong, after you read the Word of God, sinusunod po ba natin ito? Lahat ng handang sumunod sa Panginoon, magsabi ng Amen. Naku, konti lang. Ulitin ko, lahat ng handang sumunod sa Panginoon, magsabi ng malakas na Amen. Because obedience is the key to your blessing, to your miracles, and to your breakthrough. Kaya po, you need to read the Word of God. It is a command to read the Word of God. Hindi lang tuwing Sunday lang. We must do it on a daily basis so that the Lord can speak to us. He can give us guidance sa lahat po ng ginagawa natin. Now, sabi niya dyan sa next slide, when we love the Lord, obedience, ceases to be a burden. Obedience becomes a delight and a
blessing. Kapag kamahal natin ang Panginoon, ang ibig sabihin, yung pong ating pagsunod sa Kanya ay nagiging madali. Bakit? Siyempre, mahal mo si Lord. Amen. Sinong nagmamahal kay Lord dito? Talaga po bang mahal natin ang Panginoon? If you love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might, with all your mind, hindi po nagiging burden yung pagsunod sa kanyang mga salita. Ano? Gagawin mo yung pinapagawa ni Lord kahit mahirap kasi mahal mo siya. Amen? Gagawin mo kung anong inuutos niya, susunod ka. Kahit sa palagay mo, napakahirap ng command ni Lord, you're going to do it kasi mahal mo ang Panginoon. Amen? So how can you receive God's blessing beyond limit? Number one, you need to seek God first and the source of all blessings. So I would ask you po na everyday saliksikin po natin ang kalooban ng Diyos by reading His words on a daily basis. Number two. Ano po yung number two? Basahin po natin. Believe that God wants to bless you so you can be a blessing to others. Mga kapatid, you need to have faith. Kung ano man ang kalalagayan mo ngayon, hindi mo pa nakikita yung talagang gustong ibuhos ni Lord sa buhay mo, sa pamilya mo. Sino pong naniniwala dito that there's more? Sabihin natin, there's more of God's blessing. Hindi pa po yan alam niyo yung mga tinatangkilik niyo ngayon? Hindi pa yan. Marami pa po ang gustong ibuhos ni Lord sa atin. Ano? But you have to have a change of mindset from being a pauper, yung kaisipan na parang pulubi ka. Alam niyo pong ginagawa ng mga pulubi kung ano? Nagtatrabaho po ba yung mga pulubi? May trabaho po sila, ang trabaho nila manghingi, 'di ba? Pero wala silang kakayanan na suportahan yung kanilang sarili, kaya ang ginagawa po nila, nanghihingi sila, namamalimos sa daan. Kami po, meron kaming suki sa bahay namin. Sa tuwing every now and then, kumakatok yun, kahit ayaw mong bigyan. Kumakatok po talagang nangihingi sila. So, yun na ang nakagistan nila. Ano po? So, yung pauper mindset o yung kaisipan na pulubi, palagi ka lang, penge nito, penge niyan. Pero yung isang blessed mindset, hindi ka palaging nangingi, but you keep on blessing others. Kaya kayo be-bless ni Lord so that you can be a blessing to others. Sino naniniwala dito na gagamitin ka ni Lord para pagpalain ng ibang tao, magsabi ng amen? Kaya wag kang magiging kontento. You are thankful, but you are not contented with what you have right now because there is more. There is more of God's blessing. Kaya lang kumisan, hindi po natin nakukuha talaga ito kasi may mga hadlang. Ano pong sinasabi dito sa Genesis 12 verse 1 to 3? Basahin po natin, and this is the word of God. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Now, this is a covenant of God with Abraham, na naging Abraham. Ano po yung pangako ng Diyos kay Abraham? Ang sabi niya sa Genesis chapter 12 verse 2, I will make you into a great nation. Pagpapalain kita, magiging tanyag ang iyong pangalan, at magiging blessing ka. Wow! Grabe si Lord. Amen. Grabe ang kanyang salita. Amen. And when the Lord speak, it will happen.
At alam po nyo, hindi lang kay Abraham ito, it belongs to us. Ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 29, basahin po ulit natin. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. What is the promise? It is recorded in Genesis chapter 12 verse 2. I will bless you so you can be a blessing. Kapatid, ikaw ba ay kay Jesus na? Sino po ang belong to Christ na dito magsabi ng amen? Then this promise is for you. Can I hear an amen? Ang pangakong ito ng Diyos ay para sa iyo, para sa atin. Because the Bible says, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Grabe, hindi pala tayo basta-basta. Tayo pala ay mga lahi ni Abraham na ano po yung pagpapala para sa atin. And then in 2 Corinthians chapter 9 verse 11, ang sabi niya, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. You will be enriched. Payayamanin ka ng Diyos sa lahat ng bagay so that you can be generous on every occasion. Mga kapatid, kailangan po yung mindset natin sa oras na ito, magbago siya na pagpapalain ako ni Lord para maging pagpapala ako sa iba. Amen. Hindi mindset na pagpapalain ako ni Lord para lalo akong managana. Personally, hindi po. Hindi lang para sa atin ang pagpapalang ibibigay ni Lord. Gagamitin niyang bawat isa sa atin so that we can be a blessing to others. Now, ang tanong ganito. Anong gusto mo? Ikaw yung nagbibigay o ikaw yung binibigyan? Of course, mas maganda po yung ikaw ang nagbibigay. Bakit? Ibig sabihin, nag-overflow yung blessing mo. Amen. Although it is good na makareceive po tayo kasi yung mga binibigay sa atin, gagamitin din natin yan para maging pagpapala sa iba. Pero ang sarap ng feeling when you are the person giving. Instead na ikaw yung nangungutang, ikaw yung nangihingi, ikaw yung nagbibigay. And that is the destiny of New Gen Church. Can I hear an amen? Yun ang destiny natin. If you will only believe that God wants to bless us, it shall happen. Hindi po magsisinungaling ang Diyos. Kaya you must believe, you must change your mindset na i-bless ka ni Lord so that you can be a blessing to others. Letter A. When you pray, you must have faith in what God can do. Sino pong mga nananalangin dito magsabi ng amen? When you pray, you must have faith in what God can do. Kayong mga naglagay ng mga prayer requests sa prayer box, naniniwala po ba kayo na sasagutin ni Lord yun? Amen. Kasi kung hindi po kayo naniniwala, alisin nyo na lang yung prayer request nyo dyan. Kasi hindi yan sasagutin. Hindi ka naman naniniwala eh. Ano yung mga pinagpipray natin? Marami po yan. Ano? Marami yung mga pagpapala, yung mga sagot sa ating mga problema, kagalingan sa mga karamdaman, at marami pang iba. But when you pray, you must have faith in what God can do. Huwag kang mananangan doon sa kaya mong gawin. No, yung masyado kang nagtitiwala sa business mo. No, you must have faith in what God can do with your business, because only with God nothing is impossible. And then sabi sa John 16 verse 24, until now, you have not asked for anything in my name. Ask, ano po? Ask and you will receive and your joy will be complete. Faith is a magnet for blessing. Alam niyo po yung faith, hindi pa nakikita, pinaniniwalaan mo na.
Amen? Hindi, mayroon kang pinagpipray and you know that it is impossible para sa iyo. Pero dahil naniniwala ka na sa Diyos, walang imposible, hindi mo pa siya nakikita, nagpapasalamat ka na. Amen? Because that is faith. Ano po, yun ang pananampalataya. Because you believe, sabi ni Lord, until now you have not asked for anything. Ask and you will receive. Kailangan ang part natin, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ngayon kung di ka naman nagpipray, hindi ka humihingi, wala ngang pagpapala. Now let us look at the Bible in Hebrews 11. Ano po sabi dyan? By faith, Abraham, though he was past age, and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as that, came descendants as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sun on the seashore. Ano pong nangyari dyan? One of the promise of God to Abraham na naging Abraham, I will make you into a great nation. Pero wala po siyang anak na talagang literal na nanggaling sa kanila ni Sarah dahil baog si Sarah. Pero kumilos po ang Diyos. Kumilos ang Panginoon at dyan ay pinakita ng Diyos na walang imposible. Ang sabi sa Genesis 18 verse 14, could you please read it loud? Malakas po, malakas. And Sarah will have a son. The question is, how is your faith? Sabi ni Lord, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Panginoon, mga kapatid? Walang mahirap sa Panginoon because everything is possible. Ano po? Because He is God. Ang sabi niya, nothing is too hard for the Lord. Baog si Sarah, nung siya ay binless ng Panginoon, nagkaroon po sila ng anak na ang pangalan ay si Isaac. He was the son of the promise. Now, I don't know what kind of situation meron kayo ngayon. I don't know what is the impossible na situation na meron kayong pinagdaraanan ngayon. But this is one thing that the Bible is saying. Nothing is impossible with God. All things are possible. Only believe. Kaya po kailangan palakasin natin ang ating pananampalataya. Tumingin tayo sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen. Huwag mong titignan yung sitwasyon mo ngayon. That is not everything. Hindi pa yan ang plano ni Lord sa iyo. There is more. There is more. And you have to be ready. When the blessing come, handa ka ba? Do you have that faith that with God nothing is impossible? Yung ang baog na si Sarah, nagkaroon siya ng anak. Tayo pa kaya na hindi naman ganun yung sitwasyon natin, but it is on the same level, merong imposible na nakapaloob doon sa kanyang senaryong kinakaharap. Pero pag pumasok si Lord doon sa senaryong yon, then everything changes. Nagkakaroon ng milagro. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Now, there are 10 ways we can stop God's blessing from reaching us. Gusto ko pong tignan natin ito so that baka meron kayong ginagawang mga naka dito sa in-itemize ko na pwedeng maging hadlang para tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Now, ano po yung 10 ito? Number 1, laziness, tamad. Sinong mga tamad dito? Huwag na kayong mag-amen. Baka naman tamad ka. Ayaw mong magtrabaho, ayaw mong kumilos, gusto mo pinapalamon ka lang, ayaw mong magtrabaho sa loob ng bahay, ayaw mong kumilos. So one of
the ways wherein we can stop God's blessing is laziness. Number 2, doing things our ways and not God's ways. Yung kalooban mo ang nasusunod at hindi ang kalooban ng Diyos. Number 3, when you are greedy. Anong ibig sabihin ng greedy? Makasarili, matakaw. Parang ganon. Pero ibig sabihin, ang iniisip mo lang yung sarili mo. And then by being stingy. Ano yung stingy sa Tagalog? Kuripot. O yung talagang tight-fisted ka. Ayaw mong magbigay para sa iyo lang lahat ng blessing. Number 5, negative thoughts boils through our words. Yung mga negative mindset natin na pinapalabas natin sa ating mga bibig na mga pananalitang negatibo. Now remember this, you are your own prophet. Kung ano ang sinasabi mo sa iyong sarili, mangyayari po yun. Can I hear an amen? You are your own prophet. If you confess that I am blessed, I am blessed, I am blessed, you will be blessed. Amen. But if you confess, kawawa naman ako. Nakakaawa ang pamilya namin. Magbuhat nung ninunuan ko ay ganito na ang kabuhayan namin. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Walang improvement. Wala na kaming pag-asa. Then, mangyayari po yan sa inyo. But if you can see the situation around you, ganyan yung nangyayari ngayon. Pansamantala lang ito, Lord. Hindi ito forever. Hindi ako mananatiling ganito. I will rise up. I will rise up. I will rise up. Amen. Huwag mong isipin na kung anong sitwasyon mo ngayon, ganyan ka na forever. The Lord is unlimited when it comes to blessing you. Pero what do you confess, church? Anong kino-confess natin? Puro mga negatibong bagay na parang wala ka ng pag-asa, parang wala kang Diyos na buhay. You must remember, our God is alive. Amen. Buhay ang ating Diyos. Sinong naniniwala na buhay ang ating Diyos? Palakpakan mo siya sa oras na ito. You have to watch out the words that are coming out of our mouth. Number 6, when you cannot let go of the past hurts. Ayaw mong magpatawad. Hanggang ngayon, may bit-bit ka pa rin. Mga taong nanakit sa'yo, nag-encounter ka na, and then people hurt you again, hindi mo sila mapatawad. You need to let go and let God move. Amen. Hindi ka mag-i-improve, magiging hadlang sa pagpapala mo kapag hanggang ngayon meron ka pa rin bit-bit na sama ng loob. It is going to hinder your blessing. Anong kailangan mong gawin? You need to surrender it to God. You need to ask God, Lord, gusto kong lumaya sa mga taong nanakit sa akin. Amen? Baka merong mga nandito, broken-hearted kayo. You have to let go and let God move in a mighty way. Number 7, you are proud. Masyado ka nang mapagmataas, as if gineget mo yung glory na dapat sa Panginoon. You are full of pride. And then number 8, when you are ungrateful, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Hindi ka marunong magpasalamat sa iyong mga magulang. Hindi ka marunong magpasalamat sa mga taong tumulong sa iyo. Then it becomes an hindrance to your blessing. Number 9. Number 9, when you keep sinning against God. Kapag tuloy-tuloy po yung pagkakasala natin. Alam niyo po, ito ang isang bagay na napakahirap sa aming mga lingkod ng Diyos. Yung sabihin yung totoo. Yung sabihin namin kung anong sinasabi ng Biblia. Because ang nasa mindset namin, baka masaktan kayo. Pero kung hindi namin sasabihin ang katotohanan sa inyo, paano po kayong magbabago? Amen. Kung kayo ay papunta na sa impyerno at hindi namin kayo winawarningan, darating ang panahon, sisisihin nyo kami. Sasabihin nyo, hindi nyo kami winarningan na ganito pala, kasalanan palang ganito. That's why we need to preach the word. We cannot compromise the word of God. Amen.
Kapag yan ay totoo na talagang tinuturuan tayo when it comes to sinning, we need to repent. Because when you keep on sinning against God, nagiging hadlang po yan sa mga pagpapala. And then number 10, when you are fearful. May takot sa iyong puso. Takot kang mag-level up sa iyong pananampalataya. Takot kang umangat sa iyong kabuhayan. Now remember, ang takot, hindi po nanggagaling yan sa Diyos. Can I hear an amen? Kung meron po tayong mga takot sa puso para umangat sa ating kabuhayan, sa mga promotion na binibigay ng Diyos, then we need to surrender it to God. Sino pong ready tumanggap ng blessing dito, magsabi ng amen. So naayos na po ba yung kaisipan natin that God wants to bless you so you can be a blessing to others? Sabihin mo nga sa iyong sarili, God wants to bless me so I can be a blessing to others. Isa pa yung meron talagang power. God wants to bless me so I can be a blessing to others. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. And then number 3. Number 3, be a cheerful giver. So nakita niyo po yung babae dyan, masaya siya kasi nandoon yung joy niya. Ano po? Now, there are different kinds of giver. Iba-iba po ang mga giver. There are different kinds of giver. Number 1, those who give grudgingly. Yung nagbibigay sila sa tao, sa church, o tumutulong sila ng medyo hindi masaya. Ano po, parang ano sila, yung meron silang binibitbit na napipilitan lang, ano? Those who give out of compulsion. Hindi pinaghahandaan yung pagbibigay. Ano po? Kung gaano na lang yung naisip niya, yun lang ang binibigay niya. And those who give sparingly, kung anong tira-tira, yun lang ang binibigay. And those who give generously and cheerfully. Tanong, ano po ang klaseng giver ang gusto ni Lord? Yung number 1, 2, 3 o yung 4? Number 4, those who give generously and cheerfully. Sabi dyan, God loves a cheerful giver. Number 3 na mindset, gusto ni Lord magbigay ka ng may masayang puso. Let us read the Bible in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Remember this? Whoever, asa na po yung verse ko? 2 Corinthians chapter 9, ayan. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God, ito yung pangako ni Lord sa mga cheerful giver. And God is able to bless you, what? Abundantly, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen! Pwede bang palapakan natin si Lord sa word niya? Grabe yung pangako ng Panginoon. Cheerful giver ka lang, ha? Sabi niya, is going to bless you abundantly in all times, having all that you need. So hindi po magkukulang ang Diyos. Amen? Now, what are the qualities of a cheerful giver? Number 1. Ano po yung quality niya? Number 1, eager and enthusiastic. Gusto at masigla kapag nagbibigay. Number 2, ready to give. Handang magbigay. And number 3, generous. Mapagbigay ng hindi naghihintay ng kapalit. Kapatid, ikaw ba yan? Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba yan?
Amen. So kung hindi ka pa ganyan, that is the quality of a cheerful giver. Masigla ka kapag nagbibigay ka. Sa love offering, sa tithes mo, dapat masaya ka. Hindi ka napipilitan lang. Hindi dahil inuutusan ka ng pastor mo, ng cell leader mo. No, because you love God and you are willing to give. Handang magbigay at hindi po naghihintay ng kapalit. Now remember this, letter A, what you sow, you shall reap more than what you planted. Tandaan po natin, ang anumang tinanim natin sa Diyos, sa church, sa ating kapwa, anuman ang mga binibigay natin, that is planting seed. And remember this, kapag nagtanim po tayo, higit pa doon ang ating aanihin. That's why there is what we call the law of sowing and reaping. What you sow, you shall reap. Sa ayaw mo at sa gusto, pag nagtanim ka, may ani ka. Ang tanong, bakit hindi ka gaanong full blast ang blessing ni Lord? Kasi hindi ka marunong magtanim. Kinakain mo lahat yung binihi. You do not share what you have. That's why nauubusan ka, nagkukulangan ka. You must learn to sow so that you will reap more than what you planted. So yun po, no? Letter B. Be faithful in your tithing and giving. Alam po niyo, ito ang isa sa mga bagay na kailangan nating matutunan as a church. Ang tithing po, ito ay noon pang Old Testament time, sa panahon pa ni Abraham. But even during this time, ito ay inuutos ng Panginoon sa atin because we are being trained, ang character natin ang binabago dito. The blessing will just flow when you have a cheerful heart in giving. The question is, faithful po ba tayo sa ating pagbibigay, ng ating ikapu? Ano pong ibig sabihin ng ikapu? That is the 10% of all that you earn. That is the 10% of God's blessing on your life. Yung 90%, doon po tayo kukuha para sa ating love offering. Pero yung 10%, hindi po natin yun, binibigay po natin yun sa Panginoon because the Bible says, you bring all the tithes. Let us read in Malachi chapter 3 verse 10. Ano pong sabi dyan? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me not herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Grabe yung pagtitithes. Sabi ng Panginoon, I will open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Pag dumaloy ang pagpapala because you are learning to practice tithing, hindi na po yan magkakasya sa inyong refrigerator. You need to give it out. You need to give it to others. Mag-overflow po yan. Hindi nyo alam kung saan manggagaling ang pagpapala ng Diyos. That there shall not be room enough to receive it. Ito po yung pangako ni Lord sa verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. And all the nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. I will rebuke the devourer. So when we give our tithes, meron pong mga pagpapala ang pagbibigay ng tithes. Na gusto ko munang tignan, why Christians don't tithe? Bakit po kaya hindi nagtitithes ang mga Kristiyano? Hindi ko na po tatanungin kung sinong hindi nagtitithes dito. It is between you and God. Bullet number 1, ano po yung nakasulat? Bullet number 1, lack of faith. And then bullet number 2,
Pakiano muna si Cody Boy. So lack of faith, wala kang pananampalataya. That's why you do not like to give your tithe. Sasabihin mo, kulang pa nga sa amin eh. So kung may income ka ng 10,000, what is the 10% of? Magkano? 1,000. So kung may income kang 10,000, ililes mo yung 1,000, ilan nang matitira sa'yo? You have 9,000. Sasabihin mo, kailangan ko po yung 1,000 eh. Pambili ko na po ng gatas ni baby yun eh. So, hindi mo siya binibigay because you lack faith. No? Natatakot ka na baka magkulangan ka. Hindi ka magkukulang. Amen? Hindi ka magkukulang because that is the promise of the Lord. Ang sabi niya, I will bless you. And then bullet number 2, disobedient heart. Alam mo naman na kailangan tayong mag-tithes pero ayaw mong sumunod. Yung iba, bullet number 3, lack of knowledge. Hindi nila alam, pero right now, you know that the Bible is very clear when it comes to tithing. We need to give. Hindi man siya give eh. Bring. Ano? It is not giving because it doesn't belongs to us. Amen po? The 10% belongs to the Lord. Kaya sabi sa Bible, bring ye the tithes into the storehouse. So when we give our tithes, we are giving it to God. And then the Lord is going to use it. Ano po? And then next, lack of gratitude to God. Hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Next, lack of love for God. Hindi natin talagang mahal ang Panginoon, kaya hindi natin ito ginagawa. Next, God is not number 1 in their lives. Hindi number 1 si Lord sa buhay mo. And then next, unbelief that tithing still applies to New Testament church. Yung iba ayaw nilang maniniwala. Pang Old Testament lang yan. And then yung iba, lack of trust to the people running the church. So yung iba, wala po silang tiwala that God's money is being used for His glory. So lahat po ng pumapasok na tithes and love offering and everything, they are being used for God's glory alone in this church. They don't know how much they really earn. So hindi sila nagsusulat, magkano ba talaga yung kinikita mo? And then lastly, they don't simply care at all. Wala lang. Kayo na lang mag-tithes, bahala kayo dyan. Ako ayoko. Pero alam niyo po ba, you are missing a lot. You are missing a lot, believe me. Ako po, nung na-born again ako, tinuruan kami ni Pastor Jess Candelaria ng mag-tithes. I began to do it at a young age. Nung ako'y magsimulang magtrabaho, pag na-receive ko yung salary ko, hindi ko pa dinideduct yung mga expenses. Agad-agad po, kung naka-receive ako ng 10,000, yung 1,000, tinatabi ko na yon. Pag mag-a-attend ako ng church, binibigay ko po yon. And even until now, yung mga anak namin, tinuruan po namin yan na mag-tithes. Why? Because we have experienced God's blessing. Amen? Yun lang, hindi ka nagkakasakit, grabe na yon. Amen? Yung hindi ka na-hospital, that is a great blessing from the Lord. Bakit kailangan mong hindi ibigay yung ikapo na para sa Panginoon? When it represent the blessing of God, the promise of the Lord. Ano po? Now let us look in Matthew 23 verse 23. Yung pong mga nagsasabi na hindi na daw tayo magta-tithes kasi nasa New Testament na. Now let us read what the Bible is saying. What sorrow awaits you, teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb garden, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Sino pong nagsasalita dito? Si Jesus. Hello, do you believe the word of God, church? Is it a command? Ano pong sinasabi dyan? Is it a command for us to give our tithes? Hello? Hello? Is it a command, church?
Amen. Because it is written, the Bible says, you should tithe. Kasi ang sinasabi dito, masyadong nag-focus ang mga Pharisees sa pagbibigay ng kanilang tithes na nakalimutan nila yung ibang aspeto ng batas na yung, when it comes to loving others and etc. Pero ang sabi ni Jesus, oo, dapat nagtatides ka pero wag mong kalimutan yung ibang importanteng bagay. So when we don't give our tithes, are we disobeying God, church? Is it a yes or a no? Parang na-shocking yata kayo. You know what? This is the message from the Lord. It comes from our heart. Merong gustong iparanas si Lord sa bawat isang nandito. The Lord wants you to experience the blessing beyond limits, but you should learn how to give your tithes and love offering. Hindi niyo po yan binibigay sa tao, you are giving it to God. Amen. And when we are not faithful in our tithings, then we are deprived of all the blessing of the Lord. Now, I want you to notice this po, tong last slide ko. Blessings of tithings. Ano ba yung blessing ng tithings? The windows of heaven will be, andyan na, okay. Sige, basahin po natin sabay-sabay. Number 1, the windows of heaven will be open to you. Number 2, blessing will be poured out in your life. Number 3, you will dwell under God's divine protection. Number 4, your finances and possessions will be safe. Number 5, your family will be safe from the end of the enemy. And then number 6, you will become a blessing. Sino po ang gusto ng blessing na ito? Magsabi ng amen. Mga kapatid, this message, I believe, is from the Lord. Kami po, personally ni Pastor Lawrence, we have been practicing tithing, magbuhat ng kami na born again. And we have experienced how God protect us. Alam niyo ba na mayroong blessing even sa inyong mga businesses when you begin to tithe in your income and everything, the Lord is going to bless that business. For protection na niya ang business na yan. You will be under God's divine protection. Your finances and possession will be safe. And you will be protected. And there will be times na because you are practicing this tithing, pati yung mga aksidenteng dapat nakalaan para sa isa't isa, nawawala po yan, inaalis ng Panginoon because the enemy has no power over us. Amen. So your family will be safe from the hand of the enemy and you will be a blessing. Mga kapatid, it's about time na mag-level up po tayo sa mga pagpapalang tinatanggap natin. Amen? Sino pong ready na mag-level up kayo sa mga pagpapalang nakalaan sa inyo, magsabi ng amen. Going wider, deeper, and higher in our finances. Mga kapatid, I'm so excited about what God is going to do. Yung magpapatutuo kayo that since the time that you came to know the Lord and you begin to practice giving your tithes and love offering, the Lord is blessing you. Ang dami po ng mga kapatid dito na nagtatides sa pinagpapala ng Diyos. Can I hear an amen? You have experienced it. And we have experienced it. Kaya po kami, pati yung mga anak namin na nasa Australia, we're teaching them, give your tithes. Give your tithes. Si Grace po, yung mga tithes niya, pinapadala niya dito sa New Gen. Yun ang sinabi namin, suportahan ninyo ang gawain ng Panginoon. And they're being blessed. Ibig sabihin, pag binibless ka, wala nang pagsubok. Hindi, marami pa rin pagsubok. But they are able to overcome it by the power of Jesus. Can I hear an amen? Kasi kasama mo si Lord eh. Alam mo na ginagawa mo kung ano yung tama. That's why for this year 2025, church, be excited. Because your debts, yung mga pagkakautang nyo, I declare, mababayaran nyo lahat yan. Meron pa kayong sobra-sobra. Overflowing. Kaya Kapampangan, labwak-labwak. Overflowing blessing. But you can only experience it
when we obey the Word of God. Mga kapatid, sa oras na ito, I will close with a challenge. Are you ready for this unlimited blessing from the Lord? Kumusta yung obedience po natin sa Panginoon? Kumusta yung mindset mo? Do you still have a pauper mentality, yung mentalidad ng isang pulubi na palaging gusto mo, binibless ka, but you are not blessing others? Ikaw ba yung taong masyadong kuripot when it comes to giving? You only want to receive, ako. But when you receive the blessing from the Lord, hindi ka nagsishare. Mga kapatid, lahat po tayo, whether you are a student, whether you are a professional, lahat tayo may blessing si Lord. Amen? So sa mga blessing na yan, let us pray that God is going to bless you tremendously. I challenge you, subukan mo ang Panginoon. Amen? Ang sabi ni Lord, subukan mo ako if I will not open the windows and the floodgates of heaven. Pwede po bang lahat tayo yumuko at tayo manalangin? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kapatid, sa oras na ito, I want you to communicate with God. Makipag-usap ka sa Panginoon. Buksan mo ang iyong puso. I believe the Word of God is like a two double-edged sword. Parang yung tabak, matalim. Marahil tinamaan ka. And God is convicting you of your disobedience. Yung mga pagsubay mo sa Panginoon ay pinapaalala sa iyo. And right now, I want you to pray coming from your heart. Kung meron po kayong mga disobedience sa Panginoon, when it comes to your giving, I want you to confess it to God right now. I want you to ask forgiveness. And I want you to receive God's forgiveness right now. And if you are here for the first time, kung ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon, kapatid, hindi aksidente na nandito ka because the Lord wants to bless you. But you must be a child of God. Habang lahat ay nakayukot na nanalangin in their own way, I want you to pray this prayer coming from your heart. Natanggapin mo ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. I want you to pray this prayer coming from your heart. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras po ito, ako'y lumalapit ako'y lumalapit sa inyo sa inyo at inaamin at inaamin ako ay isang ako makasalanan. ay isang makasalanan. At sa oras na ito, Sa oras na ito, humihingi po ako ng humingi patawad po ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanan sa lahat ng mga kasalanan at tinatanggap kita at tinatanggap kita sa aking puso sa aking puso bilang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas tagapagligtas ng aking ng buhay. aking buhay. Kayo na po Kayo na po ang maghahari sa akin maghari sa pangalan ni sa pangalan ni Jesus. Jesus. Amen. Tayo pong lahat na nandito, if one way or another, you need to experience the unlimited blessing of God, I want you to pray this prayer. Prayer of surrender to the Lord. Prayer of surrender to the Lord. Pwede bang sumunod ka sa panalangin ito? Amang Diyos, Amang Diyos, sa oras po sa ito, oras po ito, narinig ko po narinig ko po ang iyong salita iyong salita. na gusto mo akong Gusto mo pagpalain. pagpalain. Subalit, Subalit, may mga pagdududa mga ako pagdududa sa aking puso. sa aking puso. Sa oras na Sa ito, oras na ito, sinusuko ko po sinusuko ko po ang lahat, ang lahat aking mga kasalanan, ng mga kasalanan, aking pagsuway, aking pagsubok, lahat ng takot, lahat ng takot, lahat ng pagdududa lahat ng pagdududa sa iyong mga sa salita. iyong mga salita. At pinipili ko po Pinipili ko po na tanggapin tanggapin ang iyong pangako ang iyong pangako sa aking buhay sa aking buhay na ako na ako ay pagpapalain mo para maging pagpapala maging pagpapala sa iba. sa iba. Muli, Panginoon, Muli, Panginoon, isinusuko ko po sinusuko ko po ang lahat ng sa aking buhay, sa aking mga pagsuway. aking mga Tulungan niyo po ako Tulungan niyo na po maging matapat maging matapat sa aking pagbibigay, sa aking pagbibigay, sa aking ikapu, sa aking sa aking love offering, sa aking sa aking pagtulong sa aking kapwa. sa kapwa. Tulungan niyo po ako Tulungan niyo po na masunod masunod ang kalooban mo kalooban para sa iyong para kapurihan. sa iyong kapurihan. Ito po ang aking hiling at dalangin
Sa pangalan ni Jesus. Jesus. Amen. Pwede po bang Po. Pastora Malu actually has shared enough about tithing and offering. Let me share po a short story para po ma-explain lang po further or yung kanyang explanation. Ayan po. Yun po. One time po, our family had vacation po. And dahil po gusto namin na matuto yung anak naming magbike, so nanghiram po kami ng bike sa isang resort. So, yun po. After that, nag-ikot-ikot po kami and we were able to do po yung mga dapat namin gawin, no? At the end of the day, syempre po, ano po dapat namin gawin? That is to return po yung hiniram namin na bike. So, yun, no? Tanong ko lang po, dahil po ba useful sa amin yung bike at kailangan pa po namin gamitin, pwede na po namin hindi ibalik? Syempre po, hindi, no? Kasi hindi po sa amin yon. Ayan. This is exactly what tithing is all about, no? Whatever God has entrusted to us is not ours, but of God. So when we tithe po, we are not giving, but returning po what belongs to God. The money in our pocket po belongs to our God. Yung pong work natin kung saan na-generate po yung salary natin, yung company po natin belongs to the Lord. Then yung businesses po natin kung saan nakatayo, yung ating business, which is called earth, no, belongs to the Lord po. All the things that God has entrusted to us must be returned to the Lord. And of course po, to show our gratitude sa ating Panginoon, we should also have to give our love offerings po. So yun po. So sabi po sa Psalm 24:1, the word is the Lord's and the fullness thereof. Meaning, God is the creator and owner of the entire earth and everything and all things in it. So, sabihin po natin sa ating katabi, return the bike. Ayan. Return the bike. So, ibigay po natin ng buong buo po yung ating ikapu at saka love offering. So, let's all stand po. I-prepare po natin at itaas po natin ang ating mga ikop po. Father God, thank you for being our great provider, our great giver, and from you comes everything. We stand before you, Lord, as steward of our blessing. We desire to be in complete obedience to you through our giving and return the portion of what you have entrusted to us. Bless niyo po bawat puso, bawat kamay, bawat aspeto ng kanilang buhay, ng lahat ng magbibigay sa inyo sa oras na ito. Pour out this great blessing to your children, for you have said in your word in Deuteronomy 28:2 that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come before you and overtake you because you obeyed the voice of the Lord your God. Lord, pinapanghawakan po namin ang salitang yon, and we know that great blessing will be poured out in this church. And we know that, Lord, that you will greatly bless your children. Lord, we magnify you, we love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.